Makakausap po natin ngayon si Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Magandang tanghali po, Senador. Magandang tanghali, Rafi, sa lahat po ng nanonood po sa Balitang Hali. Opo, kumusta po ang mood sa Senado ngayon na alam po natin nagluluksa na? Kailan niyo po huling nakausap itong si Senadora? Ay, matagal na po. Matagal na po. Siguro taon na rin ang nakalipas. Pero sa inyong pakikipag-ugnayan po sa kanya, ano po yung pinaka-natatandaan ninyong kumbaga lesson na na-impart niya po sa inyo bilang isang mambabatas? Ay, dapat mag-aral. Mag-aral na mag-aral. Kasi po, ako po yung nagkaroon po ng pagkakataon na at least nakatrabaho ko po si Senadora Miriam bilang senador. Pero sa maikling panahon na at saka sa panahon na medyo may sakit na po siya noon. Kaya hindi na po siya madalas din nakapasok sa Senado. Pero sa lahat ng oras na siya po ay nag-a-attend ng aming session, meron po siya parating kino-contribute sa aming kaalaman at sa aming diskusyon kasi parati siya nagpe-privilege speech. Parati siyang merong either sponsorship speech or opposition speech laban naman sa ibang mga measures doon. And then, ang mga punto po ni Senadora Miriam, parating constitutional law ang dating at saka international law ang kanyang mga posisyon. Pag kayo talaga'y nakikinig sa kanya, marami po kayong matututunan. Kaya kung ako'y nakikinig sa kanya, ang masasabi ko sa sarili ko, ang dami ko pa palang hindi alam, kaya aral ng aral. Kasi nga, para maintindihan mo yung sinasabi ni Senadora Miriam. Simple lamang po yung kanyang lesson, mag-aral ng mag-aral. Ito siguro hindi lamang para sa mga mababatas, kundi sa karamihan ng mga taong gustong i-further yung kanilang profesyon. So, Senador, ano kayang batas naman yung masasabi nating legacy ni Senadora Miriam Defensor Santiago? Ay, marami rin po siyang nako-contribute dyan. Pero nung time kasi na nagkasama na po kami, hindi na po siya ganun ka-productive sa Senator kasi may sakit na nga siya. But I will ask those long time na sa Senado kung ano po yung bill na batas na pinakadikit sa pangalan po ni Senadora Miriam. May plano na po bang Senado para magbigay ng huling paalam dito kay Senator Santiago? Opo, handang-handa po ang Senado na magbigay po ng necrological services sa aming yumaong kasama sa Senado or colleague. Pero i-coordinate po namin sa pamilya para po yung plans din po nila ay tugma rin po sa plano namin. Pero of course, sa tiyak po nadadalhin ang labi ng Senadora dyan po sa Senado. Opo. Willing po kami. But of course, siyempre, magpapaalam po tayo sa family or it must be done with coordination with the family. At open po sa public kung sakasakali yung pagtungo dyan ng labi ng Senadora. Opo, yan naman po ang dahilan bakit po natin ginagawa sa isang public institution kung saan po naging bahagi siya para po yung mga nakatrabaho niya pwede po magbigay ng kanilang last respect sa kanya and then makapag-condole sa pamilya, pati na rin po yung publiko na nag-idolize sa kanya. Ang problema, Rafi, milyon-milyon yan, kaya I'm sure mapupuno po ang ating Senado dyan sa dami po ng nag-idolize kay Senadora Miriam Defensor Santiago. At lalong-lalo po yung mga kabataan. Palagay niyo po anong lesson ang may impart ng Senadora, lalo na po sa mga kabataan na maraming umiidolo sa kanya, lalo na nitong nakaraang eleksyon? Ang maganda siguro, i-familiarize nila alamin nila yung buhay ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Katulad nung nabanggit ninyo. At makikita ninyo na naging magna cum laude, siya nagpumasok sa public service, pumasok na abogasiya. Makikita po natin na naratnan niya yung kanyang posisyon o kanyang mga achievements hindi dahil sa kayamanan na minana o hindi dahil sa mayaman yung pamilya, pero dahil po sa masipag mag-aral, dinevelop ang katalinuhan, kaya po marami pong nagawa sa buhay, maraming na-achieve. So siguro kumuha sila ng inspiration sa buhay ni Senador Miriam Santiago. At kung may pagkakataon mag-aral ng mabuti. Take advantage of the fact na tayo po'y binigyan ng pagkakataon na mag-aral.
At hindi lang po mga kabataan, na pwede bang sabing pati mga politiko dapat i-idolize itong katulad ni Senadora Miriam Defensor Santiago? Tama po yun, yung dedication niya sa public service, dumaan naman yan siya sa executive branch, Agrarian Reform Secretary, tsaka Immigration Commissioner. Pero lalo na siguro yung mga nag-ambisyon maging mambabatas. Mag-aaral na mabuti. Dapat malalim ang kaalaman, hindi lang tungkol sa politika in general, but pati na, kasi nagiging internationally relevant na po ang Pilipinas. Kaya mas importante na po ngayon yung international law, international business law, international humanitarian law. Hindi mo naman pwedeng matutunan yan kung hindi ka mag-aaral. So, at si Senadora Miriam po ang nagpakitang expert siya sa mga ganyang usapin, ganyang fields of law. Yan po ang inspiration na kukunin natin sa kanya. Hindi po maikakaila yung passion ng senadorya sa education. Yan yung po lagi niyang binabanggit kahit na noong kampanya. Ito ho ba medyo, kumbaga, lacking na ngayon sa mga panahong ito? Yung kagustuhang mag-aral, kagustuhang matuto kahit na sa estado na ng isang Senator Santiago? Marami na kasi yung kabataan kasi marami ng distraction ngayon. Pero at least nakikita ko naman sa mga kasamahan sa Senado at even sa House of Representatives na karamihan sa amin, o if not all of us, meron binibigyan po namin ng kahalagahan ng edukasyon. Kaya kung magsisurvey ka dyan kung ano yung bukusan natin ng atensyon at saka ng mga pondo at saka ng mga proyekto, numero 1 rin po sa listahan namin ng edukasyon. So, hindi pa naman nawawala yung support natin sa education. Kasi marami rin naman sa amin at I'm sure kahit sa Kongreso na nakamit nila o na-achieve nila yung kanilang mga achievements, kanilang mga posisyon, hindi dahil sa pinanganak na mayaman, kundi dahil nga sa nag-aral na mabuti, marunong magsalita, marunong magpaliwanag sa taong bayan, kaya nahalal sa posisyon. Well, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Coco Pimentel. Salamat din po. Magandang tanghali po sa inyo.